Okay, so good morning. Ngayon ay May 11, so Sunday. Happy Mother's Day ulit sa mga mommy and single parents na nagiging mommy for their child. So, nandito tayo sa ating indoor nursery. So, pakita ko lang sa inyo yung indoor nursery natin. So, mukhang goods. Pero kung nakita nito sa bandang kanan, medyo hindi masyado maganda yung germination. Yan yung mga part na hindi ko nilubog ng kaunti yung mga buto. Tulad na nabanggit ko nung last video, check nyo na lang yon. So, moving forward sa mga next kong pagtatanim, is medyo babaon natin ng konti yung buto, pero hindi siya yung hindi mo na makikita yung buto. Parang nakalubog lang siya ng konti. Siguro, sa ganung process, mas maganda yung moisture na nararanasan ng pellet at hindi na siya mahihirapan mag-germinate. Dito kasi, ang ginawa natin, nilubugan lang natin ng konti yung coco peat, tapos nilagay natin yung buto. So, hindi na natin siya pinress ng kaunti. So, palagay ko yung konting press na yon ay maganda yung naidulot sa germination nitong mga nasa left side. So, yun yung gagawin natin sa susunod na tanim. Okay? So, maliban dyan, ang pinaka-topic ko talaga is itong ating setup kung saan nagtitinda tayo or nagdi-display tayo doon sa pwesto ni Kuya Jojo. So, kaninang umaga, nabanggit ko sa inyo na nag-harvest tayo, 15 yung nilagay natin doon sa pwesto niya. Then from 6 a.m. to 11 a.m., ito na yung natira. So may natirang, actually 8 to. Kaso nung pauwi kasi ako may bumili. So 7 na lang to na iuwi ko. So kung mapansin nyo, ayan no, lanta na siya. So iniisip ko nga kung from 11 p.m. gagawin ko na lang siyang 10:30 yung pag-pick up sa kanya. Or gagawa tayo ng paraan para magkaroon siya ng moisture. So ano bang ginagawa ko? Ba't ko sila binalik? So kung makita nyo, ayan no, may tubig. So, nilubog ko muna sila sa tubig. So, mga 10 minutes pa lang naman. So, pero napapansin ko na medyo unti-unti na siya nagre-recover. Kasi gusto natin sa kanila is ganito yung consistency. You know? Matigas talaga, maganda. Or firm pala, hindi pala matigas, firm. So, pakita ko rin sa inyo kung paano ba yung setup natin ng display doon kay Kuya Jojo. So, imagine niyo ito yung nakatakip dyan eh. So, tinanggal ko lang kasi kailangan ko ng lalagyan. So, itong plastic na to, yan, yung gitna, ilalagay natin dyan. So, nakalubog. Yan. Tapos, sampulan na lang natin ito. Ito kasi medyo maliliit itong ito. Ito malalaki. Ito yung pangdagdag ko mamaya. So, kung 7 yan, plus 5, so 12 ulit. Pero tingnan natin kasi meron pa akong ibang lettuce dun sa taas. So, ito yung mga hinarvest ko kaninang umaga. Nakuha tayo. Ito medyo maliit eh. So, ang gagawin natin, ayan, yung dulo niyan, suksok mo lang dyan. Wait lang. Mahirap pag isang kami. Yan. Tapos, ayan, naka-plastic na siya. So, yung bibili, ano na siya, wala nang problema in terms of sa pagkuha. So, inaayos ko lang yan ng ganyan. Papalibot ko yung plastic dyan para hindi sila magdikit-dikit kumbaga. Kasi, di ba, pag nagsagi yung dahon ng isa down sa kabila, tapos pag-angat, na puputol or nagdidikit masyado. So, ganitong portion, iangat mo lang ng konti para plastic to plastic, hindi sila magkaroon ng friction, kumbaga. Mas madaling kunin ng customer yung lettuce. So, siguro, ang gagawin ko, para lang mamaya, kasi mamaya mga alas 4, ibabalik ulit kila kay Kuya Jojo. Ang gagawin ko, since meron na siyang, meron na siyang ganyan, lalagyan natin siya ng tubig. Kumbaga, konting reservoir. Yun, palagay ko. Ngayon wala naisip yun. Pero kasi yun yung napansin natin, so after several hours na nandun sila, wala naman kasi silang moisture. Kumbaga, nai-harvest ko na siya. So, ang gagawin natin, lalagyan natin to sinaguro ng, hindi ko lang alam kung gaano karami, pero sige, tansya tayo. Meron ako ditong mga, ito 100 ml eh. Lagyan natin ng 50 ml. Wait lang. Okay, so ito, tansya na lang to. So, 50 ml to. Tingnan natin kung okay ba siya. Parang masyadong marami. Kasi, ilalagay mo pa yung lettuce eh. Pero palagay ko, yan, ganyang karami. Okay na siguro yan, 50 ml. So, yun yung gagawin natin. Siguro tansya-tansya na lang. Basta hindi lang siya sumobra. Yan, kasi lalagay natin yung lettuce natin, tapos unti-unti siya mag-absorb.
So hopefully, ma-resolve natin yung ganong issue. Ang problem lang natin kung butas yung plastic. Pero so, sana, hindi naman siya basta-basta mabubutas dito sa ating styro. Ayan. So, that's a solution na, or possible solution na ngayon ko lang naisip. So, pasensya na. Ngayon ko lang naisip. Pero mukhang gagana naman. So, yun lang. So, ngayon, yung mga tubig na ginamit ko dyan is walang nutrient solution. So, mga tap water lang sila. Pero, yung mga napasingaw ko na yan, so, sumingaw na sila sa chlorine. So, mamaya, since 8 na yung nabawas, gusto ko sana maka-15 pa eh. Meron pa tayong 3 dito eh. So, 5 plus 3, 15. So, goods. ito kasi itong 5 na to is para dun to sa customer ko, si kay Kuya Ding. Pero kasi hindi siya available today, so binalik ko na lang muna. So, moving forward, siguro ganito yung magiging setup natin. And para ma-clean up din natin yung tanim natin, ganito yung gagawin natin setup. Then, habang iniisip ko rin kung paano ko isi-set up yung tindahan or mini tindahan natin dito sa loob or sa gilid ng bahay natin, ng bahay. Para lang makita nun din ng mga, for kapitbahay na lang naman yun. Kasi yun lang naman ang mga customers ko dito. So, hopefully, maging mas effective tong ganitong scenario. And yung 15 mamaya is pagbalik ko, kasi from 4 to 7:30, kasi mga 8 daw magsasarado na sila kayo, Jojo. So, mga 7:30, titingnan natin kung effective ba siya at hindi siya nalanta. Kasi from 4, 5, 6, 7, so 3.5. Pero yung kanina, from 6 to 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 5 hours kasi yun. At saka, maliwanag yun. Tapos, medyo mainit na kasi ngayon. Hindi na masyadong naulan. So, yun lang naman. Hopefully, may na-share ako sa inyong different idea na possible mag-resolve. Yun pala yung advantage pag naka-styro cup ka. Pag naka-styro cup ka kasi, malaki yung reserve mo kasi malaki yung portion ng, ng coco peat. Kasi dito sa net cups natin, maliit lang. Tapos maliit lang din yung amount ng coco peat. Alam naman natin na yung coco peat, siya yung nag-hold ng tubig or nutrient solution para dun sa tanim natin. So, yun yung isang disadvantage ng coco, ng ganitong setup ko na, tawag doon, sabi ko? Basta, kalimutan ko yung term. Net cups, yun, net cups. Sa pagdi-display. Pero hopefully, itong ganitong klaseng naisip natin is gumana. So, malalaman natin yan bukas. Kasi, bukas pala yung election. Tatanong ko muna si Kuya Jojo mamaya kung mag-o-open ba siya ng umaga. Kasi, syempre, boboto rin sila. So, tatanong natin yung mamaya pagbalik natin sa tindahan nila. So, ngayon, nakaka 20 minutes? 20 minutes na. Ayan. Hindi na siya kasing lambot nung kanina. Pero malambot pa rin siya. So, siguro, mga 30 minutes to 1 hour ang magiging niyan. Ito medyo okay na to eh. Ayan, medyo bumalik na siya. Ayan. Basta nakababad siya sa tubig. And usually, ito rin yung setup na sinasabi ko or sinasabi ko sa mga customers ko na kung wala kayong space sa ref, ibabad nyo lang siya sa tubig. Kunyari, baso na may tubig, ibabad nyo lang siya doon. Then, it will prolong the shelf life. Ang nakikita ko lang drawback nito, since hindi naman siya exposed sa nutrients and also sa sunlight, ang problem niyan, medyo pupusyaw siya ng pupusyaw in the long term, then possible manilaw, then possible since nutrient deficient na siya, baka may mga leaf din na bumigay, parang ganon. Kasi pinutol na natin ugat eh. Although may ugat pa siya, still, na-hurt pa rin siya. Parang ganon. So, yun lang. Thank you very much and see you next updates na lang mga tropa. Bye-bye!